siya ba ay espiya nga o asset ng ibang bansa? O siya ba ay promotor at protector ng POGO? O siya ba ay kasabwat sa money laundering? O ni isa sa mga to? Or several of these? Or all of these? Palagay ko, mas makukuha pa natin yung mas kumpletong litrato pagpasok sa executive session. What I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular, no, and also invalid because of the source of information. Pinag-iisipan ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na idemanda ang mga nagpapanggap niyang kapatid at guro. Samantala si Senador Win Gatchalian, naniniwalang natumbok na niya kung sino ang tunay na ina ng alkalde sa katauhan ni Wenyilin. Lalo lamang tumindi ang paniniwala ng ilang senador na isang Chinese ang nanay ni Bamban Mayor Alice Go at ang hinihinala nilang ina ng alkalde ay walang iba kundi ang kasosyo niya sa negosyo. Dahil dito, ay gusto ni Senador Sherwin Gatchalian na isalang si Mayor Alice Go at Chinese na si Wenyilin sa isang DNA test upang malaman kung mag-ina nga sila. Senator Sherwin, since you started this discussion or the dangers of POGO politics, what made you arrive to that conclusion? Marichu, makikita naman natin na nagagamit lang yung POGO license as a front for human trafficking, for illegal detention, at ngayon large-scale money laundering. At under this administration, 6 na raids ang nangyari na, no, under this administration. And all of the raids, hindi bumababa sa 1,000 yung mga taong nare-rescue. At hindi rin bumababa sa 1,000 yung mga taong dinideport dahil nga dito sa mga POGO. At ang common denominator nito, mga POGO na ito, mga sindikato ang nagpapatakbo. I'll give you a very specific example. Itong nangyari sa Banban, na merong 3 partner, si Alice Go, doon sa kanyang corporation, yung Baofulan, na isa, konektado sa POGO, ito yung nakatakas ng grenade dito sa Banban. Yung pangalawa, yung dalawa, konektado sa money laundering na recently lang nahuli sa Singapore. So, itong activity sa Banban, in my analysis, is a money laundering activity. This is my initial analysis. Dahil illegal itong activity ng POGO, walang bangko magpapahiram dito sa mga ganitong project. At lumalabas itong project na ito, kinumpute ng aming mga engineers, 6.1 billion pesos ang perang ibinuhos para ipatayo yung mga facilities. 10 hectare lot, di ba? 10 hectare lot, 37 buildings. May shopping mall, may condominium, mga villas so, pa. pag kinumpute mo conservatively, about 6.1 billion pesos. Okay. So, sino naman bangko magpapahiram ng 6.1 billion pesos sa POGO na alam nila illegal ang activity? So, ang pera nanggaling to sa labas. At itong panggaling sa labas, obviously, nanggaling rin to sa mga iba, illegal activities or pera na hindi matrace ng ating system. Kaya nga money laundering. Kaya money laundering. Meron kaming executive session with AMLAC, I think next week, so para mapag-usapan to. They requested an executive session kasi maraming ongoing investigation pa. So, makikita natin na ito ay hindi lang problema ng Pilipinas, kundi transnational crime po na umiikot at nagpapatakbo mga organized crime na pumupunta dito at nagsiset up ng mga POGO operations. Sir, di ba ang Pilipinas nga, aside from one of the 2 countries with no divorce,
along with Vatican, Philippines is also one of the 3 countries that have still in the gray list ng financial anti-money laundering, di ba, sir? So AMLAC has not done anything yet to correct that situation. Well, itong mga professional criminal syndicates to Even in Oo. Singapore, nahuli nga nila. At least Itong nahuli dalawa. sila. Yes, Oo. pero matagal na nag-operate yun doon. Di ba Maraming series of transaction yun bago nahuli. So, and that's Singapore, which is Oo. much more sophisticated. Oo. Dito sa atin, nakita ko itong example ng Banban is a clear example of large-scale money laundering na nangyayari na dito sa atin. Oo. Pero meron nga bill, di ba, sa Senate, pinupush nga ng AMLAC and BSP yata to further make it stricter yung ating present anti-money laundering. Actually, na-amend na anti-money laundering law twice na eh. Okay. To But make it hindi pa rin stricter. tayo ba't hindi pa rin natin masatisfy yung FATF? Yeah, tayo naman, hindi naman tayo bumababa, hindi rin tayo tumataas. Ano? So, that's why in enforcement, napakahalaga. Oo. At importante na yung ating AMLAC, alert sila at nag-investigate mabuti. Oo. At mabilis. No? Yes. Kasi marami ito, ang pag-movement ng pera, napakabilis. Yes. Napakabilis, kaya importante na mabilis yung kanilang operation. Yes. Yung sinasabi mo executive session, hindi kay Mayor Go pa rin o for the separate For poll? the entire, yung issue sa Banban, yung Oo. Pogo sa Banban, Oo. but pag-uusapan na namin yung buong Pogo investigation. Oo. Kasi sabi ni Senator Tiveros, who's the primary Committee. on the illegal trafficking, human trafficking and illegal detention sa Pogo. Tapos yung another resolution mo rin. So, sama-sama na yun sa next, kailan ba nakaset yung executive session? Next week, I think middle of next week. Kasama dyan yung mga national security agencies. Kasama na national security agencies, AMLAC, Department of Foreign Affairs, AFP. Bureau of Immigration. Oh, So kasama na siya. So it's a multi-agency executive session. Yung mga nag-request sila. Kasi yesterday, the PNP disclosed that they are now officially looking into intelligence reports on Mayor Guo as being a member of the CCP, Chinese Communist Party. Well, ngayon, dahil ito ay this is a transnational crime with many facets, everything is possible. Nakikita ko, lahat posibleng mangyari. Especially when you talk about money laundering. Dahil yung money laundering, ang pinanggagalingan ng pera marami eh. Pwedeng galing yan state-sponsored, pwedeng galing sa drugs, pwedeng galing illegal activities. Kaya hindi dumadaan yan sa regular banking system natin dahil ayaw nila matrace. Dahil merong illegal o merong irregular source yung kanilang income. Pero nakakatakot na sir, di ba? Meron na nga tayong narco-politics na nakikita naman natin, hindi nagbabago ang threat dahil andyan pa rin yung mga shabu trafficking sa atin. And now we have this Pogo politics. Yan ang nakakatakot dahil yung perang pumapasok malaki. At itong mga sindikato na ito, marunong rin, no? Pinag-aaralan rin nila yung ating judicial system, yung ating enforcement system, pinag-aaralan na rin nila yung ating mga batas, kaya nakakalusot rin sila. At alam rin nila na kaya nilang maglagay o manuhol para meron silang protection sa iba't ibang ahensya. But your bill, proposed bill to remove the tax privileges of Pogo, will that address the problem? Meron kasing dalawang bill, tatlo including mine. The first two bills calls for outright ban of Pogo. Okay. And Sino then, yan, sir? si kay Senator Cayetano at Senator Villanueva. Okay. Alan Cayetano. And yung bill natin will complete the repeal and ban of Pogo kasi hindi na rin doon sa unang dalawang bill, hindi nasama yung taxation side. At ang nagbigay ng legal personality sa Pogo is through taxation. You're taxing it because the law views it as a legal business. Yeah. So when you remove the taxation, in effect, wala na siyang legal basis. Ayun pa naman ang pinagmamalaki ni Senator Congressman Joey Salceda noon na upfront may bayad agad ang taxes. Pero sabi ko nga, Pogo workers lang yun, hindi yung Pogo entity. Yeah, pero you have to look at the entire picture, hindi lang yung kanilang ibinabayad na buwis eh. No? Tingnan rin natin yung krimen, tingnan rin natin yung dala-dala nilang mga
criminal syndicates. Hindi Socioeconomic. tatahimik yung bahay natin. Oo, Hindi tatahimik yung bansa natin dahil... Bahay niya, bahay. Hindi tatahimik yung bansa natin dahil nandito sila nag-ooperate. Pero sir, ang Pogo will that kasi ang PAGCOR, they rebranded it at sa PICOS dahil naging controversial pinalitan, naging DCF. Ngayon, ang PAGCOR, ni-rebrand nila yung PICOS, yung Pogo into Internet Gaming Licensee. IGL. But it's the same banana. No? It's the same Yeah. banana. What will happen now to PAGCOR if that Pogo is removed? But PAGCOR will continue to... First of all, dapat ihiwalay na yung regulatory and operations ng PAGCOR. Yes. PAGCOR should purely be regulatory. Ito rin isang problema na nakikita namin, especially dito sa Banban Classic. Oo. Sabi nila dun sa hearing, high risk itong Pogo na ito, Mhm. pero and yet pina-operate nila ito, hinayaan nila mag-operate, dahil sa kabilang banda, kumikita rin sila. So we have to really divide divide PAGCOR to purely regulatory. Tanggalin na yung kanyang operational aspect. Yung operational, ihiwalay na yan. So mag-create ngayon another body. Magka-create ng another body, but for the better. No, for the better. In fact, yung operation, pwedeng private na yan kasi marami na nag-ooperate na private companies yan. So, in other Privatized. jurisdiction, Oo, ang privatized. gobyerno, purely regulatory lang. Oo. Pero sir, ang concern mo nga yung Pogo politics, in the meantime, malapit na ang 2025 elections and we are having this, as Congressman Erice earlier said, yung potential na itong online, kasi I heard na yung Miro is going to use, kasi Art mamaya mag yung technical details, Excel, di ba? Excel, different, sir, sagutin mo muna yun. Anong concern mo dun sa political na online? Kasi online hubs ka nga naging it turns out. Ang importante, I'll add lang to, importante talaga yung security features nitong system na ito. Lahat kasi digital eh. At ang argument ng may mga proponents tayo na gusto ibalik yung dating mano-mano system o yung hybrid Kapag na system, may mano-mano at saka may automated. May pros and cons in all of those procedures. Pero kung pupunta tayo sa automated, which I think we should, importante ma-focus ngayon yung security aspect. Kasi more and more nakikita ko na yung mga may incentive sa mga ibang bansa makialam sa ating eleksyon Yes. para manalo yung kanilang kandidato, manalo yung kanilang kaalyado. So gagawa sila ng paraan para ma-manipulate yung ating elections either through fake news or through the system itself. Yeah. So ang importante ngayon na itong magiging computer system natin or automated system natin talagang foolproof, hindi pwedeng madaya. At least sa automated pa rin tayo, mas preferred mo ang... Ako personally, I prefer that kasi mabilis eh. Yes. Natatandaan ko nung first term namin ni Egay, When was that? 2001. Magkasabay kami sa Congress, sabay pa kami. Ang election ng pag close ng precinct and yung proclamation mo, minsan umabot ng 3 linggo. 3 months. Ikaw, sir? 3 linggo. Nung sa 3 linggo, nag-aantay ka. In the meantime, nagpapatayan na yung tao, naglalakawan na ng balota. Ngayon, in 3 hours, alam mo na kung sino panalo. So, may benefit talaga ang automated system. Pero, meron din niyang risk because automated siya. Yes. Kung napakabilis, hindi mo na ma-check mo siya after. So, importante ngayon yung security system. Yung risk and benefits Yes. na ano. Alam mo, I think the best thing that ever happened to Philippine elections is automation. Nabawasan yung patayan, nabawasan yung biyahan. In fact, meron akong random manual audit na ginagawa niya. At karaniwan ay 99.9% yung accuracy. In fact, nung 2013 elections, nanalo ako by only 8,000 votes. So, pinatesta ako, binila. Manually. Hindi naman lumabas. And si Congressman Raul When was Castro, that? What election? 2013. Oo. Yung 2016 election, si Congressman Raul Castro,
won by 55 votes. So binila. The same, 55 votes. So, marami kaming ginawang investigations sa Joint Congressional Committee on Automation. Walang Mga nakita, senador. walang nakita. Wala talaga na. Ayan, si Senator Coco Pimentel is the chairman. Wala nakita talaga, puro allegations lang. Wala namang talaga naging batayan. Pero dito sa automation na ito, dito na mabababoy yung automated elections. Gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, yung kanilang ginawang bagong sistema, yung DRE at yung OMR, pagsasamahin nila, wala pang nangyari Hybrid ito. din yun. Oo, Hybrid. din, pero wala, hindi pa ito nagamit sa buong mundo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, napaka-dangerous nito dahil yung gagawin nila, siguro hindi matatapos ang eleksyon ng 16-20 hours. Okay. Yung gagawin nilang sistema. And I can, kaya nga sabi ko sa Supreme Court, papasalamat ako, binigyan nila ng due course, then I will have to prove to the Supreme Court that the use of these machines are illegal. Violation of the law. Okay. My last question to Sherwin, Senator Sherwin, before I go to Art. Nabanggit mo kasi, sir, kaya nag-pop in my question. Ang piniklaim ni Mayor Go, how can she, kasi dapat ang sa kanya local governance, why did you fail to check the illegal online hub scam doon? Ikaw in charge sa local governance. Ang defense yata niya, sabi niya, may pagko naman sa loob eh. Sila yung nag-regulate eh. Totoo yun na may PAGCOR. That's why, in my opinion, dalawa ang may liability and accountability to. PAGCOR and also the local government unit. Kung makikita natin, I'm sure nakita nyo sa news, yung Pogo Hub, nasa likod lang ng municipal hall. Yeah. Hindi naman siya parang ganito Maynila na napakalayo na hindi ko makita. Oo. Pangalawa, ang Banban is a third-class municipality. Oo. Isa lang ang mataas na building doon, yung Pogo Hub rin. Hindi naman napakadaming matataas na building doon. And ang nahuling tao doon, almost 600 foreigners, 300 Filipinos. In and out, 600 foreigners, 300 Filipinos, in and out of the Pogo. So, in other words, dapat meron ng suspicion. Oo. And nung tinignan din namin yung mga dokumento, which tuloy-tuloy pa yung pag-review namin, pero meron kami nakita doon, na isang kumpanya na hindi registered in the Philippines, pero nagdadala ng pera dito sa Pilipinas, galing abroad. Dito niya nilolonder. Dinadala sa Banban in particular. So nakita namin sa dokumento, we're collating all the information. But by that alone, dapat red flag ka na as a mayor. Yeah. Yung bayan ko napakaliit. Pero nag-invest sa akin 6.1 billion pesos. Yung kumpanya hindi registered sa Pilipinas. Dapat nagtatanong ka, bakit napili yung Banban? Bakit hindi Makati, hindi Pasig, hindi Maynila? Bakit Banban out of all bakit hindi Cebu? Diba? There must be something. Diba? So, yung mga ganito dapat tinatanong yan eh. Ngayon, tama rin siya na may PAGCOR doon 24/7. Kaya nga sinasabi ko, failure of regulation because yung mga PAGCOR employees doon, dapat nakita rin na itong mga almost 1,000 na mga nagtatrabaho doon, walang yung tinatawag nating gaming license, wala ring mga employment permit. Oh yes, Pumapasok lang sila doon para magtrabaho nang walang kahit anong permit. Interagency yung BI, dapat meron din ang BI. Correct. So both my liability. Yeah. My liability. Nag-a-apply dito yung deaf and dumb, no sir? Nakikita, di ba? Deaf, blind, and dumb. Pero sir, ito na last question. If ang mga, kasi alam ko, you still have 2028 ang term mo. Yung mga tatakbo sa 2025 as NPC stalwart, that would be your main consideration. If Pogo supporter ka, I will support you. Kasama yun. Dapat any, not only Pogo, but any candidate will be supported by illegal sources. Siyempre, they won't admit that. Pero publicly they declare they are in favor of Pogo. I voted for Pogo. Will that be For me, mabigat yun dahil nakita ko na itong Pogo pinapahirapan yung ating bansa dahil sa krimen. At maraming ang kinakatakot ako itong mga sindikato na ito at nangyayari na. Next time ang target niya mga local na. Ang susuhuli niya mga
matataas na tao na. Saan pa tayo pupunta pag ganyan? Yun ang kinakatakutan ko. Lumalalim at lumalalim na yung ugat. Eh, pag napakalalim na yung ugat, mas lalong mahirap. Dapat i-root out na agad. So, yan nga, at this early, this will be your message to, alam ko kasi malakas din ang power, endorsing power mo. So, Di naman. Di naman. so that will be a consideration. Definitely, that will be a consideration. Okay. Alright, my friend, my techie friend, merong di bang malabas na Excel and Microsoft ang gagamitin? Can you explain to that? Anong dangers nun? So, madagdag ko lang doon kay Senator na sinabi niya na yung sa Pogo. So, noong 2023 August yun, na-raid ang isang Pogo. Meron sila nakitang more than 25,000 SIM cards pre-registered. Ang mga SIM card na yun, merong laman na 100,000 plus bawat isa. So, kung i-multiply mo yun, meron na siyang 2.5 billion 100,000? Wow. bawat isa. Oo. At ang pera doon galing sa Each? pang-i-scam sa mga Pilipino. Ilang SIM cards yung nakuha? More than 25,000. So Tapos kung i-multiply mo 100,000. siya ng 100,000, so mga 2.5 billion. Oo. So yung mga pera na ginagamit ng Pogo, nanggagaling din sa Pilipino sa pang-i-scam sa atin. Noong September, may na-raid ulit na Pogo at nakita nila doon na merong mga SIM cards na merong laman na 1 billion pesos naman. Pwede ba yun? Pang-i-scam galing sa mga Pilipino. So yung pera na ginagamit nila against us, nagagaling din sa mga Pilipino. So sa e-wallet yan, hindi yan sa mga... I-wallet kasi pre-registered na siya. Oo. Kasi di man sabing Gcash, merong bawal ang Gcash ng mga di ba? So mga registered siya at mga verified Oo. na account siya. Oo. So kaya ayun, yung mga pera natin, galing din sa pag-i-scam sa mga Pilipino. Eh puti kung nahuhuli, kaya sa katulad na nagagawa niya, nahuhuli ng CICP. Oo, yung iba nauhuli kasi nagre-report kagad. Ang isang malaking problema pa dito, yung mga website na pinupuntahan natin na ginagamit pang scam, nung tinignan namin yung mga website nila, ang gamit na language, kasi meron HTML language, di ba? Makikita mo yung language, ZH-CN. Ibig sabihin nun, Chinese language with mainland origin. At ang mga comments para sa susunod na programmer dun sa website na yun, nakasulat using Chinese characters. So hindi naman natin sinasabi na Chinese government to. Pero sinasabi natin, ang mga nangi-scam sa atin, mga Pogo, kung saan ang mga gumagawa ng programs nila, mga Chinese programmers. Kaya pala yung kailang mga ini-enroll sa Cagayan, English language. Mga PhD na sila eh. Oh, Di ba, okay. mga PhD, kaya inaaralan lang nila English. Okay. So going back to the question na yung Excel so nagulat nga ako kanina ko lang nalaman na gagamit, i-integrate ng bagong system dito sa Comelec yung Word saka Excel. So ito yung mga third-party software na hindi siya designed for safe elections para sa election. Kasi itong mga software na to, third party siya, meron din siyang vulnerability. So as a cybersecurity professional, hindi to dapat payagan kasi iba yung system na to, hindi siya specifically designed for elections. So kung meron tong butas, na malamang meron kasi na-hack tayo because of Word, may mga macro na nilalagay, dapat hindi to payagan. So merong cybersecurity issue dito. Pag totoo, confirm ba yun na merong Word Nabasa ko na eh. Excel? Nabasa nabasa ko ko, din. oo. Kanina ko lang nalaman. So ito yung concern namin sa cybersecurity industry. Na meron siyang third party software na hindi specifically designed for the elections. Concept solution ba yan, Congressman Erice? Hindi ko po alam, pero yun yung IT arm ng Miro, yung Oo. concept solution, na wala naman sila talagang experience in running election. So ano nakita niyo doon sa, sabi mo nakita mo na yung prototype nila eh. Yung prototype machine na yun, kinonbine nga yung OMR sa yung DRE. Oo. Yung pinaliwanag ko po kanina, hindi pa nagagamit doon sa buong mundo. At yun yung pinagbabawal ng Section 12 of the automation law. Pero nagamit yung DRE, nagamit na yung Individually. Individually, yeah. Individually. Pero hindi siya... Pero actually, yung DRE nila, hilaw eh. Kasi ang DRE, parang McDonald's lang yan eh.
pipindot ka lang ng order mo. Parang wala nang ballot box dapat yun. Dahil pipindutin mo lang kung sino yung boboto mo, bibila ka na yun. Pero ang ginawa nila, ang hindi ka pipindot, hindi ipapakita yung balota mo na pinasok sa machine, na papupunta sa ballot box, papakita muna. Bago mo pipindutin, parang pumasok, para bilangin, kailangan makita mo muna. So sabi ko, yun yung danger, privacy. Hindi gagamitin niya sa vote buying, pero mo, ganyan kalaki monitor, makikita. Hindi, ito nga kay Arte, SIM card na lang di ba? Pangalawa, second, para i-review mo, i-review mo yung 12 senador, isang congressman, isang governor, isang vice governor, isang mayor, isang vice mayor, 6 na bukal, 6 na konsyal, tapos party list, it will take time. Yeah. Pagkatapos, unnecessary yun. Bakit? Naipasok mo na yung ano mo Yeah, so Ibig sabihin, ilalabas mo ulit kung sabihin nung botante, hindi yan, ang binoto ko. Ilalabas mo ulit. Doon na ang gulo. Yun na yung gulo. Yung sa COMELEC, may poll watchdogs. Ang Scam Watch Philippines, makakatulong ba sa nagiging poll watchdogs ba kayo? So ang gagawin namin ngayon ng Scam Watch Pilipinas, isasama na namin yung education, voters education, sir. Kailan? So ongoing na to. So magkakaroon kami ng mga talks kung paano ma-secure paano bumoto ng ayos at paano bumoto ng tama. Kasi isang uri din ng scam yung nauto ka dahil sa deepfake, dahil sa AI ginagamit para siraan ang ibang mga kandidato. Kaya ngayon... Yun ang tatanong sa'yo next. Usong-usong mga generative AI. In fact, si Mayor Go, ang dami ng memes. Pati mga senators na memes na rin. So, paano ang protection namin dyan, mga ordinary voters? So dapat gumawa na ngayon, habang maaga, gumawa na ngayon ng regulation. Kasi kumakalat ang mga deepfake na to sa social media platforms. So dapat pigilan na ang Facebook, pigilan na ang X, pigilan na ang Instagram na maglagay ng mga AI-generated content na naninira o Sino mag-request niyan? Gagawa tayo ng batas. Ay, sabihin ko Senator Sherwin. Oo. So gagawa dapat ng regulation na pinagbawal to. Sa US, meron ng as of my last check, meron 14 states. 14 states sa US. Na nagbabawal o nagsasabi na bawal gumamit ng deepfake sa mga negative campaigning. So halimbawa, naninira, pinagsalita mo yung isang kandidato na hindi naman niya sinabi. Kasi madidetect nila sa US yun. Tayo may capability ba? Nadidetect ng social media platforms yan. Ang problema lang, mga social media platforms, they're too big to fail, very arrogant. Hindi pinapansin yung mga So anong resort natin? regulations. Ay at least si Senator Sherwin meron ng solution doon sa Pogo. Ito, wala pa tayong solution dito. Sabi ko nga kay Kong Egay, na in the future, yung mga paggagawa ka ng commercial, lahat AI generated na Oo. So, hindi mo na kailangang kumuha ng production house, hindi mo na yeah. kailangang kumuha ng director, hindi mo na kumuha ng scriptwriter, lahat AI na. And that's highly possible kasi nakikita na natin. Sa ngayon, maraming bansa pinag-uusapan to regulate AI. Yeah. Pero wala pang bansang nakakagawa. Because binabalanse rin natin yung innovation at regulation. Dahil pag re-regulate mo naman, hindi mag-i-innovate. Yeah. So wala pang bansa. It's really masyadong, kumbaga, maaga at masyado pang mabilis yung paggalaw na maraming bansa, hindi rin nila alam kung paano i-regulate to. Pero may mga agreements na. Maraming mga agreements between the tech companies na sinasabi nila dapat yung AI-generated content ay ma-regulate nila or mayroong ethical standards. Okay. Kasi itong mga AI-generated content, meron silang data na pinagkukuhaan. Kung yung data mo ay, let's say, masama o hindi o fake news, ilalabas na AI fake news rin. So may mga big companies tulad ng Microsoft, ng OpenAI, meron na silang mga ethical standards. But these are among themselves. Pero marami rin kasi mga AI companies na mas maliliit na meron din silang ganitong capability. Tatanong ko na sa samantalahin ko na to. Kasi si
Congressman Abante filed a bill in Congress to ban TikTok. Anong sense mo doon, sir? Anong sentiments ko doon? Ako nga ang aking proposal to ban cellphones inside schools. Yeah, I know that Oo, you I banned think that. we talked about that, and we will be filing the bill soon. At ang social media kasi very marami na ngayong mga studies on how social media is affecting the mental health ng bata. Yes. Bullying, And marami na rin mga studies pointing that ang TikTok is yung algorithm niya much more aggressive than the others. But having said that, ang bata kasi ngayon, iba niya yung kanilang pag-iisip because of social media and cellphone. Yes. At kaya sabi ko, para ang bata lumaki ng marunong magkipagkaibigan, matuto magbasa, yung kanyang habits ay maiba dahil gusto niya mag-aral, dapat i-ban natin ang cellphone inside schools. Dahil ito nakaka-apekto sa paglalaki ng bata. For example, bigyan ko kayo ng halimbawa, pag recess, kaagad cellphone eh. Wala nang kwentuhan. Wala nang sports. Wala nang social life. Wala nang sports. Gusto nilang mag-cellphone. Kaya hindi maganda rin yan sa pagpapalaki ng bata. I can empathize because my grandson, whenever we eat, kailangan may cellphone na nanonood ng cartoon. Anyway, bad na yun. My last question before I open it to the floor. Art, how can the scam watch prevent pogo politics? Help only prevent pogo politics to reign. So ang purpose talaga ng Scamwatch Pilipinas is to educate the public. Also, we're opening... You must agree with me that people in Philippines, siyempre, pera yan, mas... Oo. So nahihirapan Easy talaga. money. Nahihirapan talaga kami, lalo na yung pag nag-educate kami na wag niyo tong papakulan kasi scam to. Pero pag may nangako na yung 6,000 mo, magiging 65,000 in 3 hours. Kumakagat-kagat yung mga Pilipino. At pag kinakausap namin, sa amin pa nagagalit, tinatawag kami, utak ka lang ka, ayaw daw na maging maunlad sila. After a day, babalik sa amin, humingi ng tulong. Lagi namin sinasabi na wala na kami magagawa dyan kasi willingly binigay mo yung OTP mo, yung numbers mo, saka yung details mo. So ang tanging paraan lang talaga na magagawa natin, i-educate natin. Sa kapagbawalan sana, wala tayong law na pinagbabawalan ang Facebook kasi nanggagaling sa Facebook ang majority ng scams natin na nakakabiktima ng Pilipino. At tatandaan natin yung cybercrime ngayon, mas malaki na ang kita kaysa sa drugs. Ganon kalala ang cybercrime sa buong mundo. So, yung Facebook, laging meron mga sponsored posts kayo makikita na ino-offer kayo ng cryptocurrency, ino-offer kayo ng trabaho. Naku, mga scam po yan. Iwasan po natin yung mga yan. Pero kahit anong educate namin, nagkakaroon pa rin ng problema. Kaya nung in-invite kami ng Senate, ang proposal namin, dapat isama to sa curriculum. Sa Israel, grade 3 pa lang, meron na silang cybersecurity. Bawal mag-click ng link. Ay, ang chairman ng Senate committee. Oo. So sana mangyari to na sa Pilipinas din, isama sa curriculum yung cybersecurity kasi ang internet, hindi lang yan pang social media, nandiyan din ang bangko natin, shopping natin, communication natin. So, kinokontrol na tayo ng social media. Kaya dapat, ang nakikita namin solution dito bukod sa education, dapat may mga regulations tayong magawa, gaya na ginawa ng Australia. Okay. On that note, I open the floor for your question. She, I saw you first. Raise your hands. Please introduce yourself because I know you. Sir, good morning po, Sherry Torres, ABS-CBN. Sir, two questions lang po. Yung first lang, kanina Senator Win and Sir Art and Attorney Erice, we interviewed Chairman Garcia, and kasama dun sa kino-consider niya yung pagpapabawal na paggamit na ng AI during the campaign next year. How do you find this kind of proposal, sir? Is this feasible?
Pwede ba COMELEC nun? By administration? Pwedeng yung regulation, pero yung paano i-regulate? Kaya, Yung kandidato, may lumabas na gano'n, sabihin niya lang na hindi naman galing sa akin yan. Diba? So, parang ano lang yan, parang poster, bawal dito, may naglalagay pa rin. Ang sabihin ng kandidato, hindi naman ako naglagay niyan, yung kalabang ko. maraming loopholes, no? So, sir, dapat siguro pagbawalan yung source niya. So, ano ang mga source ngayon ng mga AI-generated content? Social media, Facebook, X, saka Instagram. Si Mark Zuckerberg ang So, yun nga, may pinakita ko kay Ichu kanina na sumasayaw si mga senators ng ano. na memes na TikTok yun, ang TikTok, di ba? O pwede ba nilang anihin yung sa TikTok? Kaya pakita mo kay Senator Zuckerberg. I think, Chair, we have to clarify rin kung ano yung ibaban sa AI. Dahil masyadong malawak ang application ng AI. Nasabi ko nga kanina, hindi malayo na you can ask AI, pwede mo sabihin, gawa mo ako ng commercial, gagawa ka niya ng commercial. So, may mga applications na legal, pero may applications rin na illegal. For example, gumawa ka ng advertising laban sa kalabang ko. Then yun, bawal yun. So we need to really narrow down kung ano ba yung pagbabawalan. At admittedly, ang AI ngayon is a moving target. Every day nag-e-evolve ang AI. Kaya dapat ang regulator, katulad ng COMELEC, mabilis rin. Pinag-aaralan nila ano yung application at nakikita nila by 2025 ano ba yung pwedeng gawin ng AI na sisira sa ating eleksyon. Dahil may mga application rin naman na pwedeng na positive, pero may mga applications rin na negative. So yun ang dapat ma-pinpoint specifically. Last question, sir. Senator Win, kasi kahapon merong survey, informal survey, si Senate Pro Tem Jinggoy about divorce. Can we get your side on this, on your stand on divorce? Yung House version, hindi ko pa nakikita, to be honest about it. So I cannot comment on the House version. So, masyadong maaga pa. Senate, hindi ko pa rin nakikita because hindi naman siya masyadong napag-uusapan internally, to be honest about it. So, okay, please. Ma'am Gonzalez from GMA. Kay Sen Win po, send you file the reso about multinational. Can you tell us a little bit kung ano po yung natanggap ninyong info and allegedly connected daw po ba ito sa Bamban? May mga homeowners na pumunta sa office namin nung narinig nila itong issue sa Banban at na rinig nila yung hearing namin tungkol sa Pogos. At maraming pumunta sa aming iba't ibang may multinational, may alabang. At ang kanilang complaint is number one, yung overcrowding ng mga bahay. Dahil may mga bahay raw na 30, 40 yung mga nakatira doon. At natatakot sila kung ano ba yung kung may 40 kang tao doon, hindi normal yun sa isang bahay. So, yun ang natatakot sila doon. At meron ding mga issues na nakikipag-away sa security guard. May issues rin na mayroong mga escort ng police. So, may mga ganun na issues. And marami ring mga allegations na konektado ito sa Pogo. No? Dahil nga sa gabi dumadating or lumalabas yung mga sasakyan. So, mayroon ding mga issues of may mga naaresto ng mga local police. So, we want to look at that angle also. Hello. Sir, dun sa reso nabasa ko po na parang supposedly baka daw po itong mga naaresto doon ay mga nakatakas from Bamban. That is a possibility. Meron mga ganun na news reports at information kami na konektado dahil marami kaming nakitang mga, for example, may mga nahuli doon sa Banban na nahuli na doon sa Pasay Pogo. Pero hindi na file lang ng kaso kaya nakawala. Pero nag-reappear siya doon sa Banban. So, marami kaming ganun. May mga nakita kaming pangalan na nahuli sa Clark, di ba? May na-raid sa Clark, tapos nakita dito sa may Pasay. So, ang aming sense, itong mga
sindikato na ito, umiikot lang sila at of course, nakatira sila sa mga ganitong villages. No? So may mga ganun na reports kami na gusto namin tignan because yun ang aming kinakatukutan na itong mga sindikato na ito nakatira sa mga villages natin, they live among us. No? At hindi mga ordinaryong tao to. For example, yung nakatakas sa Banban, meron na siyang warrant of arrest sa China at sa iba pang bansa. Pero nandito siya nakatakas. Ito yung tao, nung nag-raid yung PAOK, pumunta siya doon sa tunnel at nakatakas siya via the tunnel. So, hindi siya mahuli ngayon. In fact, if you remember, pinapatawag ni Alice Go at sabi nga natin, hindi natin mapapatawag dahil fugitive siya ngayon, nakatakas siya. Pero anong pangalan, sir, daw? It's Huang, I will get it, no? Ang last name is Huang, but I will get the exact name. Dapat lang. Yung itong si Mr. Huang is one of the incorporators ng Baofulan, kung saan si Wang Ziyang, Wang Ziyang, tama, si Wang Ziyang, na partner siya ni Alice Go. Direct partner siya. Kaya nga, 3 out of the 4 partners si Alice Go, lahat merong warrant of arrest. Pero sabi niya, nag-divest na siya noon when she became... But when this was being, when this was being set up, nandoon siya. She was the president of Baofulan. She was the applicant for Hongsheng. No, her name, andun lahat, pati yung building permit, nandun yung pangalan. Chinek ba niyo kung talaga nag-divest yan? Doon sa bagong general information sheet, iba na yung pangalan. So most likely, nag-divest siya. At hinihingi namin yung sale purchase agreement kung talaga may gano'n. Sir, last question na lang po. Sir, may nakarating na pong info sa inyo, may pogo rin daw sa Cavite. Which particular, kung yung... Marami pang operations ng Pero nga pogo daw dito. sa OBP, office. Maraming operate. Kasi may malaki, may pogo hub, mayroong maliit rin. But according to the enforcers, no, marami pa silang sinasurveillance ngayon. No? So, in other words, marami pang mga ganitong Tsaka problema, legal sila. Ang problema kasi kahit sinasurveillance sila, kung walang magko-complain, kagaya dito sa Banban, nakatakas yung isang Vietnamese, hindi sila makakakuha ng search warrant. Kung hindi strong ang evidence sila, hindi sila makakakuha ng search warrant. Kaya matagal bago sila nakakapag-raid. Tsaka ito pa problema, napanood ko sa social media, interview kay Governor Tarlac, Governor Susan Yap. Kasi last week, guest namin si Tito Sen, sa chairman ng MPC, your party. Towards the end nga yung nakatanong ko sa kanya, by the way, sir, ano ang stand mo sa Pogo, ano? And in that context, nabi niya, Mayor Go is part of the MPC. So we asked Governor Susan Yap to investigate kasi we will determine if she can be retained as MPC. So, the point is, nawala. Anyway, it's about, paano yan, sir, yung magiging consideration din ba ang Pogo, your Pogo, whether you're in favor of Pogo or not, sa MPC? No, definitely, dahil importante na mga membro namin ay member in good standing at members of good moral conduct. No? So, and legitimate Filipino. And legitimate Filipino, of course. Because, so, yun ang prinsipyo ng NPC na yung mga membro namin nakakatulong at maayos sa mga membro. Ayun, naalala ko na tanong ko. Kasi sabi mo, wala pang complaint. Sabi ng Governor Susana, napakinggan ko interview niya kahapon, sabi niya, we cannot initiate any investigations yet or not a formal investigation yet because there's no complaint against her. Actually, they can do motu proprio investigation as a province, no? Dahil narinig ko doon sa kanyang interview na meron na pala silang Pogo ban resolution. Meron na. So, meron na silang Pogo ban resolution. So, ang tanong, bakit nakalusot pa itong mga Pogo na ito? So, it will go up to her. Yes, kaya narinig ko sa kanyang interview, meron na silang resolution on banning Pogo, which is good. Ngayon, ang tanong, bakit nagkaroon pa ng mga
Pogo, dalawang Pogo sa Banban, yung Hongsheng at yung Junyuan. Kasi yung Hongsheng napasarado, di ba? Yes, nasarado na yun. Tapos nagbukas ulit Nagka-raid kasi to sila. another name, Oo. yung Junyuan. Oo. So, kaya dapat maimbestigahan dito ng probinsya dahil meron na silang resolution. This is a violation of their resolution. So what is she talking about na wala pa ng formal complaint against her? Pati motor proprio pwede silang mag-investigate dahil ang mga municipal mayors under the Yes. provincial Oo, autonomous government. sila man. Yeah. Pero sa NPC, as an NPC member, pwede nang ano yun din, voto proprio. Yes, kung talagang ang gusto kasi ng NPC, maayos na membro. No? Especially pagdating sa moral conduct. Yes, So, and Tito Sen told us, si Tevez nga, in-house namin eh. Yes, Doon ko oo. nalaman ng NPC. Tama, Kaya tama. nabiro ko Correct. siya. Wala pa kayong vetting process dyan sa NPC? correct. Meron din kaming internal na investigation, meron din kaming internal disciplinary actions. Mhm. So meron naman tayo. Anong position mo sa NPC? I'm part of the advisory board, yung advisory council. So I'm part of that. National Advice. Okay. Sir, after I think 8 hearings po na, tapos twice dumalo si Mayor Go doon sa hearing niya. Ano ba, sir, so far yung nakikita yung conclusion na involvement ni Mayor Go, tsaka ano yung initial assessment po sa past 2 hearings? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa. Nakasulat doon, name of father. So, dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Wo Jiang Zhong. Dapat yun ang nilagay niya. Nakasulat rin doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay niya doon Chinese, pero linagay niya Filipino. Then nakasulat doon kung kailan kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba ang taon ang nakasulat doon. So this is consistent across 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Shimen Go, at merong bagong na-discovered, taga-Caloocan. Si Wesley Go. Si Shimen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-childhood siya sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapitbahay kami. No, so, Pero hindi mo natatandaan siya. Di ba lang siya natatandaan? Hindi mo maalala, sir. Di ba hindi sabi niya? maalala. So, my point there is, may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napakatibay eh. Yun ang basic document hinihingi ng lahat. Pag kukuha ka ng passport, birth certificate hihingin. Pag file ka ng candidacy, pag chinek mo Filipino ka, pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's a very powerful document. Pero napakadali naman doktorin. Oo, may sindikato din daw sa Meron din nangyayari rin yan. Unfortunately, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application na Angelito Go namatay na. But based on the PSA report to us, pag a-apply ka ng late registration, maraming requirements yan eh. Maraming supporting documents. Walang supporting documents. Kung hindi isa lang yung certification ng NSO. By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. Walang nag-question sa candidacy niya nun eh. Kaya sabi ni Comelec. Walang nag-question eh. Ito lang naman, pag hindi naman lumabas tong Pogo issue, business as usual naman eh. Pero sabi nga ni Soldier, status ko na lang. Ay, warranto proceedings. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. Most likely, ang mother niya is also a Chinese. Dahil malakas ang suspicion na spy siya, which she vehemently denies. I'm not a spy. I'm a Filipino. Well, sa ngayon, with criminal syndicates, everything is possible eh. Hindi natin marurule out yun. Dahil sindikato to, they can do money laundering, they can do everything.
Sir, how about sir yung ano po, yung pagkakaugnay niya sa Pogo, na-establish na ba talaga? May conclusion na kaya kayo na Yung company niya talagang eh. involved talaga siya si Mayor Go? Doon sa hearing, lumabas na merong isang babae called Nancy Gamo. When we were looking at the documents, si Nancy Gamo is present in all, not all, but 3 or 4 Go-related companies. Siya yung nag-incorporate ng Go-related companies. Sino siya? After a while, lumabas din yung pangalan niya doon sa Zuni 1. Nancy Gamo rin. So, paano yung siya nag-incorporate ng Go-related companies? Biglang all of a sudden, siya nag-incorporate ng Zuni 1. So, by that alone, Connect the dots. may connection within the Go-related companies and Zuni 1 through Nancy Gamo. Okay. May send-in question lang sa to Congressman Irize. What do you think of Comelec Chairman's comment that the decision to purchase new BCMs is not just quote-unquote a Comelec decision but the entire government decision? Alam niyo po yung COMELEC sa constitutional body. Hindi po pwede makialam dyan ang legislative at ang executive. Tataka po ako, nung po bang pass ng resolution ang COMELEC and BAM declaring that all the machines, BCM machines purchased by the COMELEC are unserviceable. Yan po ba ay alam ng executive at ng legislative? Nung sinabi nilang walang spare parts, alam po ba yan? Pinaliwanag ba nila yan? Bakit yan? Dinadamay niya yung Pangulo, dinadamay niya rin yung Kongreso. Eh samantalang sila lang ang nagdesisyon na hindi na gamitin yung BCM na gumagana pa naman. Nung pong abusuhin nila yung kapangyarihan nila para disqualify ang Smartmatic. Using the Supreme Court ruling niya na quoting the Yung great abuse of discretion. quote-unquote. Yan po ba may alam dyan ng Malacanang? May alam ba dyan ng Kongreso? Bakit ngayon may mga question, dinadamay niya yung buong gobyerno? Yung sa petition mo ba, sir, kasama CES na Hindi po. pinag-comment? Hindi po. Kasi hindi naman, this is a constitutional body. Yeah, that's the best Hindi na alam evidence. yung nalilito na si Chairman Garcia, paano niya justify itong 18 billion scam na ito? May related question pa. Sa mahal ng kontrata ng Miro na 18 billion pesos, gano'n po ba ka-advance ang teknolohiya nila? Sources said that the existing Comelec BCM can address 95% of the automation requirements of the 2025 elections, and that 5% can readily be addressed. So it seems that using existing tried and tested machines is more practical. Tama po, mas practical, mas mura. Kasi po, kung gagamitin natin yung makina natin, we will not spend 6 billion. Ngayon po, we will be spending 18 billion. But as the technical guy, can we use the old machines? Alam niyo yung machine po na yan, parang computer lang yan eh. Magkano mga computer ngayon? Mga 50,000, mababa na ngayon. 60,000, yung hardware po niyan, pababa ang presyo. Ngayon po, kung kwentahin niyan, mga nasa 170,000 per unit. So meron tayong 97,000 BCMs. Ang isa sa mga sinertify ng COMELEC Yes, sir. na in good working condition just 5 months before declaring it as unserviceable. Pero sir- Without going through the process of the Commission on Audit in disposal of unserviceable equipment. So sir, meron tayong 97,000 machines. Pero ang kailangan nating machine is 110,000. So yung 97,000, pwede ba natin i-integrate yun? Kasi kulang 97,000 lang. And we need 110,000. Alam niyo po na nangyari yan po yan in 2019 elections, may kulang na konti, so Yeah. bumili. Okay. Bumili ng another additional. Or you can leave. Napakadali po. Kaya yung operative pack na sinasabi, wala nang time. Hindi po totoo yan. Tsaka may 18 billion na eh. I-refurbish mo yan, 2 buwan, 3 buwan, tapos na yan eh. At saka may 18 billion nga. Natalas na bayad na lahat yun sa Miro. Ano po, ang reason po dito, kaya pinipilit ko ng COMELEC, yung po 6 billion ang gagastusin, ngayon 18 billion, there's a difference of more than 10 billion. Yan ang reason. Yan ang reason kung bakit bulag, kung bakit hindi nakakarinig ng mga reklamo, ng mga red flags ang COMELEC.
Yan ang reason. Tanong niya yan kay Commissioner Bulay. Alam niya kung ano dahilan niya. So, pwede siya ma-refurbish na ma-reprogram. Kasi ngayon, ang plano ng COMELEC, ang gagawin dun sa 97,000 machines, ibibigay o ipapahiram sa yung sa mga board exam ng company. I-repurpose nila para yun yung mag-check ng mga exams. So ibig sabihin nun, pwede siya talagang magamit pa, ma-repurpose. Alam niyo po, ang world standards sa mga malfunction, sa mga election machines, 5% na nagpa-malfunction ng total machine. Kaya kami reserve yan para pinapalitan. Ang sa record natin, hindi tayo nagkakaroon ng malfunction ng Meron? 1%. 1%. Yeah. So below yung mga BCMs na yan, yeah. nagamit yan, below 1%. 1% ang malfunction. So ano yan, maayos yan. Ang Miro record sa Congo, 49% yung hindi nagkaroon ng malfunction. Sa Iraq, ang machine nila, 70% ng malfunction. Kaya nag-manual na lang. Kaya nag-manual na lang. So, bakit bulag dito yung, bakit bingi dito yung COMELEC? Noong 2022 elections, meron tayong ginamit na 107,235 machines. Ang nag-malfunction noon 168, so it's a 0.15%. Less than 1% pa. Less than 1%, tama si Congressman. Okay. Questions? Other questions? Okay, Sien. May tanong lang din ako kay Senator Win. Sen, early this week, may interview kay SP Escudero. He was asked about the Pogo and your stand to totally ban Pogo. Ngayon, ang sabi niya, if we're going to ban Pogo, dapat i-ban na ng lahat ng gambling operations lahat dito sa Pilipinas. So, how do you find that kind of stand, sir? Considering na magkaiba yung impact na binibigay, for example, ng Pogo and casinos. Iba kasi ang Pogo eh. Kahit nasugal siya, ang Pogo dala-dala namang krimen. Yan ang kaibahan nito. At ang operator ng Pogo, mga syndicates, proven na yan. Ilang raid, 6 na raid na nangyari dito. Lahat ng mga nahuli may kaso sa abroad, nagtatago dito, mga pugante. Devil's advocate lang, So, sir. iba sila eh. Devil's advocate lang, sir. Di ba ang Pogo kinikater lang mga Chinese gamblers? Na wala daw Pilipino. Ang argument ng mga kapatid dito, Sen, nila Escudero, hindi naman Pilipino ang gamblers. Yung front nila, Chinese gamblers. Pero yung sa likod nila, sabi nga ni Art, tina-target mga Filipino, Yung pondo mga nga Filipino natin, na through scamming. Oo. Lahat yan pare-pareho. Inarate sa Clark, scamming. Inarate dito sa Pasay, scamming. Inarate sa Bamban, scamming. Lahat may scamming activity. Tsaka yung sa Clark, legitimate pang may license ng Meron bangko. rin. Lahat sila may license So obviously, pare-pareho. they cannot regulate. Because when you give a license, itong license na ito, pwede ka na magpasok ng mga trabahador galing sa China, galing sa Vietnam, sa iba-iba. So ginagamit nila ito sa pag-recruit ng mga trabahador galing sa ibang bansa. Pagdating dito, tinatago nila yung passport. Kaya nung binabreak yung vault, ang daming passport na kukuha, tinatago, illegal detention na kaagad nun. Wala na magawa yung mga dayuhan dahil nandito na sila, nakakulong. No, at pinapatrabaho nila sila sa scamming. So yung Tsaka may torture chamber may torture chamber pa. Kaya rin kaya tumakas dahil hindi na kaya yung torture na nangyayari. So, parang Iba apples to Pogo eh. oranges. Parang ganun. Hindi natin pwede silang isama sa mga ibang casino businesses dito sa Pilipinas dahil iba yung kanilang activities. Ito criminal activities talaga ang Pogo. Sir, isa pa po. Kay Congressman Erice. Sir, merong apila si Chairman Garcia to refrain from commenting on the issue dahil daw sub-judice rule na yun. Yun din ang fear ko, baka mag-subjugate tayo. Hindi ko naman po dinidiscuss yung details ng PASA. Hindi ko po dinidiscuss ang details ng PASA. Ang hamon ko po kay Chairman Garcia, patunayan niya sa Supreme Court yung na legal yung gagamitin ng sistema. Sa pamamagitan ng pagde-demonstrate, madali na mo na i-demonstrate niya. Kasi po dito hindi po sana yan nagkaroon ng malaking problema kung naging transparent lang po ang COMELEC, dinemonstrate nila sa French Committee. Ilang beses po siya nang inibita, hindi siya dumating.
mayroon po schedule na demonstration, hindi nila tinuloy. Pero parang Ganun last din po sa Senate, 2 hindi weeks- nila dinemonstrate. 2 weeks ago lang daw pumunta sila sa South Korea, di ba? COMELEC delegation. Oh, pero, alam niyo po, yun nga sabi ko, alam niyo, nung during the Smartmatic demonstration, they gave time to congressmen and Yeah, the pumunta news pa. media Pumunta pa para in-schedule nila mga 1-2 months before. Ito, 1 week before kaya sino ba yung makakapunta doon? So, hindi po masyadong transparent kung ginagawa nila. Kaya po, tanong nyo kay Chairman nga, dinemonstrate ba niya sa suffrage committee? Pinatawag siya, may schedule ng demonstration, hindi naman nila ginawa. Sa Senate po, dinemonstrate ba nila yung machine? Hindi. Ngayon po, may question sa legality ng machine. All we have to do is to prove to Supreme Court na ito gagamitin nila is not a violation of the automation law. Ako naman po, on my part, ipuprove ko na hindi lang ito illegal, ito'y napaka-dangerous for the 2025 national and local election. Kasi sir, nag-demo siya sa KBP. KBP? KBP last week. Miro na yun, Miro. Hindi po, kasi po, kung hindi mo alam yung sistema, ako po, ang experience ko, 9 years sa automation, sa Joint Congressional Committee. Ang experience ko po, 12 years sa Congress, sa House of Suffrage, hindi mo agad naisip ba nila na, gaya na sinabi ko na, pwedeng maging dahilan yan ng delay? Imagine, 1 minute lang na additional time, that's 16 hours. That's 16 hours, 1,000 voters per precinct. Dahil 800 lang before, ginawa nilang 1,000 ngayon kasi mahal yung pili nila ng makina, hindi sila makabili ng marami. So, ayan po, 1,000 times 1 minute, that's 16 hours. Additional. Okay. Sir, last na lang kay Senator Wingo. Sir, sinagot ito ni Senator Risa, pero kasi may mga criticisms na parang lumilings na raw po yung topic dun sa hearing ng Pogo. Imbis na sa Pogo daw Pero si share na raw Tangsi. kay Mayor Go. Maybe get your stand. Unfair naman na sabihin na hindi kami gumagawa ng research. In fact, for this committee hearing, katakot-takot na research yung ginagawa. Hindi lang ako, kundi mga staff namin, staff ng committee, staff ng mga senators. At walang sarswela dito na nangyayari. Bibigyan ko kayo ng very specific example kaya bakit in-expand yung investigation at nasama yung ibang mga kapamilya ni Alice Go. Nung tinignan namin yung mga corporations, pinag-usapan namin ng hearing. Sinabi ni Alice, 2 ang corporation nila na pinagkukunan ng cash flow. No, QJJ Farms, QJJ Embroidery. Tinignan namin yung financial statements, lugi o maliit lang yung kita nito. So ang tanong, saan nanggagaling yung pera? Saan nanggagaling? Kung hindi nanggagaling sa negosyo nila, saan nanggagaling yung pera? In-expand namin dahil ang incorporators ng kanyang corporation, kasama doon yung kanyang mga kapatid at kasama yung kanyang yung tatay. At meron pa isa doon na kasama, isang babae pangalan Lee Wenyi. Na tingin ko, ito siguro yung totoong nanay niya. Tingin ko my personal analysis. Because family corporations to eh. At kaya in-expand namin dahil nakita naman natin in investment doon, 6.1 billion, hindi nakikita sa family corporation sila na saan nanggagaling. Baka personal investment to ng tatay, baka personal investment to ng mga kapatid. We have to look at that angle also. Ano yung 6.1 billion, sir? Yung cost ng buildings. 37 buildings yan in a 10-hectare property. So, you have to look at kung saan nanggagaling yung pera. If it's not from the corporation, maybe individual. Hindi natin alam. No, baka meron silang individual businesses na hindi kasama sa negosyo. So, we have to look at all of those. So, hindi sa lumihis, but we expanded the investigation because yung money laundering, napakalaking aktibidad to na dapat tignan lahat. Tsaka kanina napakinggan ko sa radyo si Senator Jingo Estrada, sinabi niya, staff work niya, nakadiscover, na-confirm na yung kanyang boyfriend ang
actually nagrarun ngayon ng corporation. Di ba kayo ng allegation before? Ngayon, na-prove na daw nila. Makasabat na ako din. Matagdagan ko yung kay Senator Sherman. Alam mo, 6.1 billion. Why would you invest 6.1 billion in Bamban? Sinong negosyante? Na matino ang iisip na mag-i-invest ng 6.1 billion sa Bamban. Ayan lang po. Yun rin yung tanong. Kaya tanong ko rin, sir, ito si Egay is a veteran businessman. Kung may 6.1 billion ka, ilagay mo na lang sa Caloocan, which is a highly urbanized city. Bakit third-class municipality? Second-class municipality. So, ito yung mga ganitong, kaya nga if you look at the, nung pumunta kami sa Banban, ito na yung pinakamataas na building doon eh. Hindi makikita dahil yan na yung pinaka malaking development in that area. And you discovered those things along the way, di ba? Because we expanded the investigation. So, kailangan namin makita lahat ng picture. Pero di ba magte-take over na yung Senate Blue Ribbon? Ay, di ba pala yun? Ngayon pa rin. Yung Senate Blue Ribbon, meron siyang investigation on the fake passports and fake birth certificates. Oo. Medyo related dito. Oo. Medyo related. Oo. At ang natuklasan nga nila na merong mga sindikato na go-operate sa PSA dahil napakadaling kumuha ng birth certificate. Ibigay mo lang yung gusto mong information, mag-sign ka ng affidavit, bibigay na sa iyo yung birth certificate mo. Kung kakilala mo yung registrar, huwag ka na mag-submit ng mga mandatory requirements, may birth certificate ka na. At yung birth certificate na yun, pwede ka nang kumuha ng passport. Okay. Tsaka mga illegal workers, di ba? Walang work permits. It was only after PAOK they did it. Correct. Walang mga work permits lahat yun. That's why yung accountability nasa PAGCOR rin. Dahil meron silang tao doon 24/7, bakit nakalusot ito at bakit hindi nila nakita na walang mga permit yung mga nagtatrabaho doon? 24/7, ibig sabihin may tao silang kasi under their guidelines, they have to inspect Yes. all the facilities inside the Pogo Hub. So ibig sabihin dapat naglalakad sila, tinitignan nila yung mga activities doon. Kaya nga na-transfer ni Mayor Go ang liabilities pa nila. Both. As a mayor, meron ka rin dapat, meron ka rin responsibility na pigilan yung mga ganitong activity. Magtatanong ka, dapat nagtatanong ka, bakit dito, tama nga, bakit sa Banban? Bakit napili kami dito? Kasi yung investor Bamban. Alam mo yung word? Kasi ang Tagalog ng Bamban, yung balo eh. Di ba? Bamban yung investor. Tama-tama sa kanya, Bamban ka kasi, di mo alam ang nangyayari. Anyways, question? Senator Win, then JP po from IBC 13. And given nga po itong mga issues ni Mayor Alice na kalusot as mayor habang may questionable documents, would you recommend po ba na to amend the Omnibus election code for future elections? I think ang titignan namin ngayon is how to reform the birth certificate system, process and system in our country. Masyadong naaabuso at masyadong madali. At use technology rin on how to integrate all of this. Meron na tayong national ID. Oh, yeah. Bakit hindi natin ma-integrate to sa national ID natin? Admittedly, maraming kababayan tayo na lalo na yung mga katutubo sa probinsya, hindi nakakapag-register on time. Admittedly. So babalansehin natin na huwag naman masyadong mag-impede dahil sa kanila, pero huwag naman masyadong madali dahil may nang-aabuso. This is not the first case. Merong 67 cases or 60 plus cases sa PSA kung saan ang mga birth certificate puro peke at nabigay sa mga foreigners. So, hindi to isolated cases. Naaabuso talaga yung pagkuha ng birth certificate. Ang delikado lang ngayon dahil sa birth certificate, pwede ka ng kumandidato. Nanalo kang mayor, congressman, pwedeng senator, even presidente. Tapos, later on, matutuklasan na yung birth certificate mo pala peke o defective. So, dapat i-reform yung pagkuha ng birth certificate at yung process ng birth certificate system natin. So
Sen, advice na lang sa COMELEC para masiguro nga na transparent yung mga candidates natin tsaka tama yung iboboto ko ng mga tao. Kasi ang pagiging kandidato, ang requirement lang naman Filipino is and read and write no? And then pwede ka ng and ministerial ang COMELEC. Ibig sabihin tanggap lang sila ng tanggap unless mayroong mag-file ng kaso, tsaka lang sila aakto. Pero ministerial lang sila, presumption of regularity lang sila. Ang suggestion ko, Senator Sherwin, siguro tingnan din natin yung yung campaign finance report. Yan. Tingnan nyo, sa Bamban, ang balita ko doon, before 2022, ang gastusan doon maliit lang. Pero noong 2022 election, 10 million daw. Kaya nga, out of nowhere, nagpa-register ka, 2021, kandidato ka mayor, manalo ka. So, ako, 15 years old pa lang po, kumakandidato na ako. 5 beses ako natalo, 7 beses ako nanalo, nakakampanya pa rin ako. 15 years old kasi SK ka. SK. Yung pinaka-honest na election. Kasi taasan lang ang kamay. As a school. Sa eskwelahan. SK. Taasan lang. Taasan naman ang dati mo. Taasan lang po. When was Tapos, that? 1975. 1975. Kabataan pa lang kami. KB. Kabataan pa lang kami. Okay. Yes. Sen Win, bilang member naman kayo ng Board of Advisors ngayon sa MPC. Sir, ano yung i-recommend nyo as far as Alice Go is concerned? Ako personally, from what I am seeing, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular and also invalid because of the source of information. But para sa akin, yung pag-a-apply niya in behalf of Hong Sheng puts her in direct connection with Hong Sheng Pogo Company, which is yung unang na-raid. So, hindi natin pwedeng tanggalin na wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, meron ring letter kami nakita. Namin nung dating mayor, siya yung kausap in behalf of Hong Sheng. You're going to formally recommend or you will just air your views to the parties? I will air my views as a member of the advisory council and importante na ma-maintain namin yung integrity ng members ng mga NPC, or this will set a bad precedent. And in fact, nung kumandidato siya in 2022, hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy. Yung kanyang independent siya. Nung nanalo siya, normal naman pag nanalo ka, umaalyado ka sa ruling party, umalyado siya sa NPC dahil ang buong Tarlac NPC. Yun ang sabi mo dito. So from your end, keeping her in the party, ano yung nakikita niyo repercussion? Nakikita ko dyan, it will set a bad precedent. And it's not the type of members that we want for our party. Importante yung mga members namin ay mataas ang kanilang integridad, good moral conduct, and importante rin na hindi nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. No shenanigans. Kasi kaya nga si Tevez na house eh. Okay. No more question? Last na? Hello po. Hi ma'am. Hi, to Senwin po. Sir, hello po, Harleen Delgado of UNTV. Sir, pardon this other Senate-related topic. Yesterday po, according to Senator Joel Villanueva, around 3 to 4 members of the Solid 7 are willing to join the minority bloc. Sir, may we know, personally, are you inclined to join the minority or not? Thank you. Pag-uusapan namin to, Harleen. Itong break na ito, gagamitin namin ng panahon para mag-usap ng mabuti. Para sa akin, ang importante ay paano natin maipasa yung ating mga priority measures, lalo na in education, in ways and means. So, paano natin magagawa yan? So, pag-uusapan namin mabuti pa. But I talk to him almost every
regularly. But dapat mapag-usapan lang naman sinsinan. Ito may second question na kay Senator Win. Since RTA confirmed that the use of external applications like Microsoft Excel and Word compromises the cybersecurity of Miro system, what can Senate do to address a potential problem like this? How can Senate address possible cybersecurity vulnerabilities we may experience during the election if we were to use Miro's machines? What the Senate can do by way of legislation? Yung mga statements ni Kong Egay, these are very important statements that we need to consider. No? Importante integrity ng elections. And ako, admittedly, the more you digitalize, the more prone that it will be hacked, it will be attacked, and manipulated. Okay, so importante na itong mga concerns na ito ay ma-address. And these are very valid concerns. At gaya ng sinabi ko, maraming mga bansa or mercenaries na gustong sirain yung election natin. Nangyayari yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa States may allegation of Russia meddling through fake news or other means. Ito napakadali. In 3 hours may resulta na. Wala ka ng time mag-investigate o mag-complain. So as early as now, yung mga red flags na na-raise, dapat makita ka agad. Okay, if no more question, we will wrap this up. Meron one more. Sige ba, file it away. Okay. Good morning to all. Mahilig ka talaga sa last question, ha? Of Manila Standard, Manila Newsweek. I will address my question to Congressman Erisi. Sir, very short question. What is your interpretation about the role of the COMELEC rules of procedure which violates the doctrine of operative fact, respectively on automated election through Smartmatic? Medyo malabo yun, ha? Sinabi na nga niya, Section 12 yung... Ang sinasabi ko po, yung prototype system na ito ay in violation of the automation law. Kaya po, hindi pwedeng gamitin ito. Hindi pwedeng gamitin ito. Kaya maski po sa suffrage committee, when I was invited, sinabi ko rin na dapat tingnan nila yung intent of the law. Kasi ang Kongreso gumawa niyan, Senado at ang mababang kapulungan. Ano yung intent of the law? Ayaw nila ng prototype. Bakit? Para hindi tayo maging guinea pigs. Diba? Yan yung intent of the law. Ngayon po, itong gagawin nila, Chairman Garcia, gagawin pong guinea pig ang eleksyon. Except nung maiden election natin noong 2010, talagang... Hindi yung 2010 po, yung PCOS machine nagamit sa ibang bansa eh. Okay, Kaya hindi po yan violation of the automation. Okay. Ito po, itong gagamitin na sa atin, ulit ko, iba nagamit sa Pilipinas o sa ibang bansa. Bakit? Kinumbine yung dalawang sistema, yung isang sistema, hilaw pa ang application. Hilaw yung application. Okay. Well said, sir. Thank you. On that note, I just would like to ask our guests to give their closing remarks. We'll start off with Art. So yung napansin ko lang as a cybersecurity enthusiast, yung mga tao, yung mga Pilipino, naniniwala sila sa automated election system. Yes. So noong 2022, available na yung result on the election night. Nagsalita ang NAMFREL na wala sila nakita irregularity dun sa mga volunteers nila. Nagsalita ang PPCRB na wala sila nakita irregularity. Kumuha kami ng data scientist, pina-analyze namin yung data kasi makikita kung merong discrepancy. Wala silang nakita na mali o pandaraya. Ang isang nakita namin na ang mga tao malaki ang tiwala sa automated election system pero hindi sila nagtitiwala sa COMELEC. Doon sa 168 machine na yun, yung mga tao naghintay. Gusto nila sila ang mag-feed. Ayaw nilang iwan kasi wala silang tiwala. Doon sa nagko-conduct ng election. Pero may tiwala sila doon sa machine ng Smartmatic. Human intervention. Congressman Erisa, please. Salamat po sa paganyaya.
Gaya po na sinabi ko, alam nyo itong laban ko na ito, very recent sa akin kasi personal kandidato ako referee, Comelec. Akalaman ko dito, tatakbo ka na pala. Tatakbo ka sa 2029. Kailangan mo po dito, Comelec. Pero alam nyo, para sa Pilipino, 18 billion ang gagastusin dun sa Miro. Alam nyo kung gagamitin natin yung luma, 6 billion. Kung bibili tayo ng BCM na bago, mas maliit pa rin ang gagastusin natin. Bakit bulag? Bakit bingi ang Comelec sa red lines? Yun po yung diferensya, 6 billion, 18 billion. Yung 12 billion po, na kolekta na yung 15%. Na-kolekta na yan. Napagatian na yan. Napagatian na yan. Yung 15, 2 billion na yun. Na-kolekta na po yan. Kaya, by August, magdi-deliver daw po ng 20,000 machines. Kaya po, inihiling ko na dapat talagang madaliin ng Korte Suprema dahil hindi naman may tatama o hindi magagamit o hindi pwedeng gamitin yung operative back kung illegal yung machine, yung sistema. Kahit ano pong gawin dito at baka magkulang na talaga yung panahon para mag-prepare sa election kung may dideklara ito eventually na violation ng automation. Kaya po, yan po. 18 billion, alam niyo, 12 billion. Ngayon nga, sabi ng Department of Health, kulang, wala tayong 3 billion para sa vaccine. Ito po, 12 billion. Ang masasave natin. Kung gagamitin natin yung makinang atin na. Pero sabi mo 15 billion na nagamit na. 15 billion na nagamit. 22 billion na nagamit in 5 elections. Oh yes, pero Kaya nga, not more than 6 billion per election. Oh yeah. Ngayon po, kung gagamitin natin yung machine na luma, na gumagana pa naman, doon ako. 6 billion lang po. Siguro magagastos natin far from the 18 billion na gagastusin sa isang makina na hindi lang illegal, kundi napaka-delikado para sa 2025. Natanong ba nyo, Comelec, magkano na nagagastos sila sa 18 billion? Nakapag-advance na po ng 15%. 15% na. Yung mobilization fund, na-release na po yan. Alam yan ni Commissioner Bulay, tanong nyo sa kanya. Senator Sherwin Gatchalian. Ako ay nananawagan sa ating Pangulo na ibad na ang POGO kaagad. Dahil palalim ng palalim yung ugat nitong POGO at yung kriminalidad ay palala ng palala. Eh di ba ibang outright? Pwede nang i-ban outright. Executive decision lang ito, Marichu. At ang kinakatakutan ko na pumapasok na rin sila sa politika. So hindi lang naglalagay, hindi lang nanunuhol, kundi pumapasok na rin sa politika. At pag mas malalim na yung ugat, mas mahirap nang buwagin yan sa mga susunod. So habang kaya pa natin ngayon at yung mga enforcers pa natin ay masigasig, ang aking panawagan sa ating Pangulo na i-ban na kaagad yung POGO dahil walang kaputihan nito na dinadala para sa ating bansa. You can ban this if Congress is not in session kasi batas yung POGO eh. Of course, merong executive powers no, para i-ban. Meron rin through legislative. Kasi it will take time, di ba? Yes, it will take time, of course. Pero for the President to ban it, it should be while Congress is not in session like now. Pwede naman. At pwede naman niyang gawin yun because ang regulator ay PAGCOR which is under the Office of President. Okay, maski na may batas sa POGO allowing it. Kahit na may batas, no? Pwede niya suspend. Adjourn naman eh. Pwede niya i-suspend. Kasi tariff din yun eh. Tariff measures can be approved into law by the President when Congress is not in session. Yes, correct. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.